So bali magandang umaga for today's video na naman mga Art of Field. So ito po yung property na 3 hectares na pinare-relocate po sa atin ni seller. Ito po ay napakaganda po ng property na ito, TCT Clean Title. So bago ko po ikutin ang property, so ako po uli si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog, ay muli na naman yung samahan sa property na pinagtiwala po sa atin ni seller. So bago ko po ito ikutin, paki-like, subscribe at paki-pindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating ina-upload na property. So ito po ay napakalapit lang po natin sa town proper po ng Calawag, Quezon. So nasa 30 minutes lang po akong biyahe. So naglakad po tayo dito papasok ng nasa 10 minutes. So ito na po yung property niya na 3 hektarya na TCT Clean Title po. Updated po tayo sa buwis at siya rin po yung nakapangalan sa title. So napakaganda po ng property na pina-relocate sa atin. So kung yung mapapansin po sa screen ng video na yan, ayan po yung pinakang property na. So yan po, yung mga gusto po mag-inquire ng ganitong property, andyan po yung ating contact number sa taas ng screen, ang WhatsApp and Viber po sa taas po ng atin na yan screen. Makikita po nyo yan. So sa description naman po ng video, so sa baba po ng screen natin makikita yung pinakang full details naman po. So ito po ay makakakuha tayo dito ng right of way papasok na nasa 300 meters. So tara po sa pinakang loob, iikutin ko na po yung pinakang property. Samahan niyo po ako pagpasok sa pinakang property na makita niyo yung pinakang reality. Ayan, so mga ka-art, nandito na po tayo sa pinakang yung pinakang marami po niyan nilalamang produkto ng niyog. So maganda po naman po yung pinakang reality dito. So sa tubig naman po, meron naman po tayo dito source of water dyan, may sapa po dito. Tapos ito na po yung pinakang property na 3 hectares. So napakadami pa naman pong produkto ng niyog. So may mapapansin tayo dito ng mga hardwood niyog katulad ng antipulo doon. So ang bilang nga daw po pala nitong niyog na ito ay nasa 400 kapuno pa na niyog. So dala pa yung may area na yon. Then hanggang doon po. Yung tatay sa may parte po na yun doon. Yan, bali doon kasama po. So ikutin ko po yun. Ito na po. Ito na po yung pinakang property niya na 3 hectares. So pasisilip ko po sa inyo sa may area doon na marami pang nilalamang produkto na niyog. Yan. Kasama ko po mismo si tatay. Siya po yung nakakaalam nitong property na ito. Yung dala pa po yun. So ngayon medyo masuka lang ang property, pero pag ito po ay yung nalinis, so napakaganda po nito. Sa mga investment po na naghahanap ng ganitong property, ito po ay pasok sa inyo. So sa right of way po tayo, wala naman po tayong magiging problema kasi ang mga seller naman po nito ay lagi pong papayag yung dadaanan po natin dyan sa may area na yan. Bali nasa 3 property lang po. So re-request na lang po tayo dyan ng kahit 3 meters papasok dito sa property na pinagbibinta na ito. So napakaganda naman po, hindi naman po kataas ang panda mo dito. Kung nyo mapapansin po sa screen ng video na yan, talagang napakaganda po. So yung mag-inquire po nito, makikita po nyo yung aming contact number dyan, yung WhatsApp Viber po sa taas ng ating screen na yan. Dyan na lang po kayo mag-contact. So pinasisilip po na po sa inyo yung pinakang reality po ng property na ito na talagang napaka ganda naman po at napakarami pong produkto na niyog. Yan. So flat po itong area na ito. So sinasabi ko po sa inyo 80% flat at 20% is slope at upland. Yun lang po Yan, bali dito na po tayo. May konting overlooking tayo dyan sa part na yan. So medyo masukal, hindi natin pupunta. Kaya dito na po tayo dadaan sa part na flat na area. Napakarami po yan po, may upland. Kakunti lang din naman po yung upland na yan. So 20% upland lang po. So lamang na lamang po dito ang flat na area po ng property na pinabibinta po na 3 hektarya. So sa 3 hektarya po na to, so binibinta lang po ito na 60 pesos per square meter lang po. Napakarami naman po talagang produkto. Then yan, kung inyo mapapansin po, at napakaganda naman po talaga ng pagka-reality ng lupa. So mayroon din po tayong cellphone signal. Smart po ang cellphone signal natin dito. Yan. Pupuntahan po natin doon sa area na yun. So naglabas po tayo sa property doon. Nakikita po nyo yung mabababang nyug na yan. Pag ganyan po tayo, yan. Pag ganyan po yung area na yan.
So ito na po yung pinakang boundary niya. Yan po yung puno ng nyug. Yan po yung palatandaan dito. So itong nyug na po ito, doon na po yan. Ito naman po side na to, sa kalapit na po natin yan. Yan, pag ganyan po tayo, paakyat naman po tayo dyan sa may overlooking. Dito po tayo dadaan sa labas. Nang masili po ninyo yung pinakang kaboundary natin. Yan po. May mga ikis po ang nyug dito. Mapansin po nyo. Pag ganyan po, ibig sabihin atin pa nasasakupan yan. May area na yan. Ito po yung guide ko. Halos inikot na po natin yung boundaryhan po nung 3 hectares, no. Yan. May mga fruit berry po tayo napapansin dyan. May mga saging. Liputi sa may area na yan. May gimelina pa. Ito. Hardwood. Gimelina. Yan po. Ito po yung nadadalhan pa ng 3 hectares sa taas na yan. Yan. So yan pong dalawang mataas na puno na yan. Yan. Nyug na yan. Dalawang puno na mataas na yan. May kaway, may anahaw po na yan pag ganyan sa tabi. Tapos yung dalawang puno po na nyug na yan. So sako pa po natin yan. Yung kawayan na yan. Sako pa rin po. Ito na po yung pinakang property pa natin. Yan. Yung mga nyug na mabababa na yan. Marami po sa may taas na yan. So medyo masukal nga lang po talaga ang property. Gawa nang hindi po nalilinis ng seller. Kaya po napagdesisyon na lang. Wala na mag-abyad. So ibinta na. Kaya po yan yung pinakang naging desisyon nila na ibinta ang kanilang property. Tapos dito sa area po na to, mga bagong tanim naman po na nyug. So hindi po kasama sa 400 yan, mga bagong tanim po na yan. Ganun pa rin po. Kung ano makikita nyo sa video na masukal, sa personal ganyan pa rin po ninyo makikita yan. So habang hindi daw po ito nabibili, wala po maglilinis. Kaya ito ay talagang ibibinta na po ang property na to. Yan. Andun na yan si guide yan, naglilinis. Ito po, dala pa yan, may papasok na yung area na yan. Tapos ito yung kababaan pa ng nyug. Magaganda naman po ang nyug. So dyan po, sa may area na yan, sako pa yan. Tapos doon sa may taas na yan. Yan, medyo upland po na konti na yan. Bahagya lang naman po pag upland na yan. Yan tatay, sako pa po yan? Yan, sako pa raw po yun. Yan, dyan po yung mga bambo, no. Napapansin ko ang puno ng kawayan dito nasa 20 puno po piraso mula doon sa pinag-umpisa ko ng video hanggang dito po sa may kaboundarihan na po natin. Yung po sa may part na masukal na yun, nandun na po yung pinakang boundary nya. So ito naman po ay nasasakupan pa. Yan. Ang dami nga po palang talagang nyug. So kagandahan pa, kalakasan pa po mga bata pa. Ayan, Ayan. Ito po yung pinakang reality at napakarami pong produkto na niyog. So 3 hectares, 60 pesos per square meter po. Pwede nyo na po itong i-grab. Yung pong may part na pa-uplan na yan, 20% uplan na yan, sako pa po natin yan. Tapos paikot po ito, 80% flat naman po itong area na nilalakaran natin. So yan po yung overlooking. Yan po yung pag nalinis, pwede po tayo magawa ng bahay dyan sa taas na yan. So tanaw na po ito, paikot ng inyong property. Napakarami. Yan, dala pa po tatay mga nyug matataas na ibang yan. Yan po, papasilip po pa sa inyo dyan. May malaking puno ng kahoy. Yan. Tapos dala pa daw po yung maraming nyug na papansin nyo, nyuga na yan. Sako pa raw po ng property yan. Yan, tinatabasan pa ni tatay nung ating pong guide dito sa property. Siya rin po yung naka-SPA dito ng seller. Siya po yung nagsama sa atin. Siya po yung katiwala ng seller dito. Yan. Tara po, ikutin po natin itong 3 hectares. Umpisa sa may baba, dito naman tayo sa may paikot sa taas. Yan, so ito na po yung isang part pa, isang option pa ng lupa na nasasakupan niya na marami pa rin pong produkto na niyog. Yan po. Kung nyo mapapansin sa screen ng video, talagang siksikan pa rin po yung produkto na niyog. So pasok na pasok po ito sa mga investment, sa mga retirement. Kasi mayroon na po kayong income every 2 months. So nasa sa inyo na lang po yun kung sa 2 months paabutin ninyo na lukarin. Pero kung
hindi naman po sagad-sagad ang pagkuha. So 1 month pwede na po kayo dito agad mag-harvest ng mga produkto na niyog. Yan po, napakaganda po nito. So ito na po yung may papunta naman tayo sa may hangganan. So yung 3 hectares po inikot natin simula doon sa may start ng video ko, masukal. Then ikot naman po tayo dito sa may taas. Yan po, kababaan pala dito sa may part na to ng niyog, kung nyo mapapansin po. Yan po yung overlooking na sinasabi ko kanina, tanaw. Tapos dito yung part na marami talagang produkto pa na sinasakupan ang niyog sa area na to. Yan po, nasasakupan pa ito. So doon po may mga mangga na yan. Boundary na po may mga mangga na yan, ano. Yan. Yan po may mga mangga dyan. Pero sako pa naman po natin, pasok pa dito yun. Yan, pasok pa daw po yan. Yan. Ito po yung pinakang property. So maraming anahaw, may kawayan, may hardwood na pwedeng gamitin pampabahay. So yan po. Merong kalamansi, ayan o. May mga fruit berry, sa description na lang po ng video natin ilalagay yan. So sa mga ka-art to field, thank you for watching. Yan, so nandito tayo sa pinakang loob, ano po, meron tayong hardwood na magagamit pang pabahay, ano, Jimelina. Then dito na po yung may source ng tubig, yung bukal. Kaya hindi po dito tayo mamumroblema. Ayan, may source of water na tayo. Meron namang cellphone signal, smart. So ang globe po ay wala tayong signal ng globe, smart po. Dahil dual sim po tayo, smart at globe ang gamit natin. Kaya nalalaman po natin ang signal nila kung sino ang meron sa dalawa. Yan. Yan na po yung source ng tubig. May mga bukal na po dito. Yan. So dito na po yung pinaka magiging right of way natin, no. Ito pong dadaanan ng property na ito. So dalawang property. So pares po may-ari nung nagbibinta nung property na ating binidyuhan. So ito na po yung bigay na right of way naman itong farm na nakabili dito sa pinakabungad na dikit ng Barangay Road. Kung nyo mapansin po, may bakod na guide wire, tapos meron siyang 3 meters din po na bigayan po. So yan, kagandahan po nito ha, meron na po tayong dudugtungan na right of way. Yan na po yung bigay niya. Isang diretso po na yan, papunta naman po doon sa Barangay Road. Mapapansin po yung Barangay Road na yun sa taas, ando na po yung Barangay Road. So ito na po yung bigay naman na 3 meters nitong farm na nakabili dito sa bungad. So napakaganda pa rin naman po. So napakalawak po na bigay niya karsada. So pasok din po dito ang truck. Yan po yung pinakang binigay na 3 meters na right of way. Ito na po yung Barangay Road. Tapos ito yung pinakang right of way, papasok naman po doon sa pinakang 3 hektarya po na pinabibinta sa atin. So ito na po yung Barangay Road nya.